Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga salte bagaabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalang bagaabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bagaabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start bagaabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 77 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 40 na mga comments. Shane Sibal. Meron siyang 32 na mga comments. Nor Hagan. Meron siyang 15 na mga comments. And Margie Yadaw. Meron siyang 15 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan si Maria Hermenegilda Panso, Eliasar Tony Hinovi, Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin bagaabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Olivia Lupiga Lake, nabigay sa atin ng 5 pounds. Thank you so much. And also mga kabayan ko, i-greet natin ng happy birthday. Happy birthday kay Voltaire Tamisem, nandyan sa Calgary, Canada. Greetings from Shannon Reyes from Muntinlupa City. And also happy birthday kay Takao Fumoto. Greetings from Maria Fumoto na nandyan sa Japan. Siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! So nandyan rin po ating po mga suki ng early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Papa Adilio, Nonoy Florenhes, Pamandawi City, Cebu. Hacho Ralis Carlinga, Renato Vallener. Kasama rin po natin si Michael Vinas, Jordan Moriones from Mandaluyong. Nandyan rin po si Lolita Maneja, Hacho Rosinda Aunso, Florife Gumapak, Agnes Baldomino. Nandyan po si Faye Bronyula, Deng Cristina Sordilla, Shirley Risman from Cincinnati, Ohio, USA. Hi to Rosemary Manuel and hi to Emmy Mapalag. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, siya nga pala baka doon sa ating mga bagong viewers mga kabayan, hindi nila maintindihan po yung ating top 5 commenters. Kung bakit meron kayong nakita po na maraming comment, yung mga viewers na yan, meron pong maraming comment, doon po yan galing sa ating previous na vlog. Yung kahapon po natin na vlog mga kabayan. So kung gaano karami ang inyong comment doon sa ating previous vlogs, ngayon nyo po makikita ho yan. Okay? So para po maintindihan natin, kasi meron pong nagtanong sa ating mga kabayan, nabasa ko doon sa ating previous vlogs. Sabi niya, Sir Ivan, saan ba galing daw yung mga maraming comment na mga name? So siguro bago siya sa ating channel mga kabayan. So yan po ay galing ho yan sa ating previous na vlogs. Okay? And also mga kabayan ko, so
So dapat na po tayo mag-umpisa kagad kasi meron pong nagrereklamo eh. Ang daming magreklamo kabayan. Siguro nabasa ko doon sa ting last vlog, mga 4 yata yon. 4, sabi niya na bakit daw ang tagal po ng intro, bakit daw hindi ako mag-umpisa kagad kabayan. Ang dami reklamo. So anyway, siguro bagong viewers natin, hindi nila siguro alam na kung bakit meron pong intro lagi si Sir Ivan, kasi nga dahil po yan sa ating news flashcard na nakikita ninyo during po sa aking intro. Yung balita natin dito sa gilid, kaya nga meron pong laging intro si Sir Ivan. So aside pa po, kasi ang gusto natin dito sa ating channel, marami kayong malalaman po ng mga informations. Hindi lang po yung mga main topics natin, pati rin po yung ibang mga balita. Okay? So wag na reklamo. Format natin yan eh. Okay? So format natin yan. Unlike nga doon sa ibang mga vlogger, di ba? For example po, sa ating pag-usapan mamaya, kasi nga, meron pong forward sa atin po ang ating hater makabayan, isa pong DDS, ito'y tungkol po sa pagkapanalo ni Trump. Nasabi niya na ito daw si PBM ngayon, dahil daw nanalo na si Trump bilang presidente makabayan, natakot daw itong si PBM, baka daw matanggal sa pwesto or baka daw mag-iba na yung treatment ng US sa Pilipinas. So mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga, ito kasing DDS makabayan, gin-challenge niya si Sir Ivan. I am very sure na siya po ay solid viewer doon po kay Bisdak. Pangalanan po natin. Ang vlogger po na gusto niyang ipadibang sa ating makabayan. Kasi sabi niya, "Hoy vlogger, tingnan mo to. Kaya mo bang i-debunk daw yan?" Sabi niya makabayan, "Kaya mo bang i-debunk yan?" So ang vlogger ko nakita makabayan, yung pong vlog po ni Bisdak. Kayang-kaya ho yan. Si Bisdak. Ay siya nga pala, Bisdak. So Bisdak versus Bisdak, kasi si Ivan Bisdak rin po. Diba? So gusto niya pong ipa-debunk yung mga sinasabi po ni Bisdak tungkol po kay PBM at saka pati po dito sa pagkapanalo po ni Trump kabayan. Umpisan ba natin? Okay, so mga DDS, umpisan ba natin? Kasi nga makabayan ko, I am very sure na siya po ay DDS. Bako yan nalaman. Kasi naalala ko ang kanyang pangalan na nababasa ko yan dyan sa ating comment section na lagi niya pong nilalait si Sir Ivan. Naalala niyo ba na meron po kong sinabi dito na pati po ating diction makabayan, nilait rin po yung diction down ni Sir Ivan. At saka, lagi daw ako nagpapakal po ng fake news, siya ho yun. Kasi nga, lagi ko yung nababasa ang kanyang pangalan dyan po sa baba makabayan. No problem ho yan, no problem. Ano nangyari Sir Ivan? Kasi nga, 'di ba, yung mga DDS ngayon, napansin ba natin makabayan na sila po ay sumakay ngayon sa success ni Trump? Alam po natin, itong mga gunggong nito, itong mga DDS na mga vlogger na to, mga anti-Marcos, alam mo natin, since noon pa, ayaw ho nila sa taga-US. Correct if I'm wrong? Diba? Ayaw nila sa taga-US kasi sila po ay pro-China makabayan. Kasi sila po ay sumunod lang dito sa gusto po ni Digong. Kaya itong si Digong, alam ho natin na siya po ay aso, lapdog ni Xi Jinping at saka ng China. Kaya ayaw ho nila sa taga-US makabayan. Pero ano nangyari? Abay, biglang bumayat po sa US makabayan. Tapos alam nyo ba sa kanyang vlog makabayan, tuwang-tuwa talaga eh. Very excited daw sila sa mangyayari kasi daw nanalo itong si Trump. Tapos in-explain niya dito kung bakit sila natuwa sa pagkapanalo ni Trump makabayan. Sa unang-una, ipapakita ko muna sa inyo. Kasi dito sila nagbabase na sinabi po ni Digong, naalala ba natin makabayan? Yung pong after po sa Senate hearing, ito pong si Digong, di ba nagkaroon kagad po ng press con? Nalaman natin yan. At saka doon rin po sa press con makabayan, sa after po sa Senate hearing, di ba sinabi po ni Digong, at saka binawin niya, naduwag siya, kasi nga di ba tinanong siya ng reporter na totoo ba daw na nandun po sa listahan itong si PBM na kasama doon sa narco list. Diba, ipinakita ko dito sa inyo ang video makabayan na yan po ay binawi ni Digong. Kasi nga ito si Digong nagka-amnesia na naman or baka ning hupas ang kanyang fentanyl makabayan. Kaya sinabi niya na walang sinabi na ganyan. Diba sabi niya na wala po sa listahan itong si BBM sa narco list. Wala daw makabayan. So bigla siyang bumaliktad. Bakit? Kasi siya po ay natakot kay PBM. Biglang naduwag makabayan. So doon po sa kasama sa kanyang press con, tinanong siya kasi ng isang vlogger kasi nga dito po kay Trump versus Harris makabayan. Tinanong siya kung sino ang mananalo dito at saan siya susuporta dito makabayan.
So hanggang sinabi po ni Digong, ipalala ko sa inyo para hindi po tayo magkamali mga kabayan. Let's watch this. Trump ko. Trump yan kung kamayo. Trump ko. Trump. I-publish ninyo, Trump ko. So pinili niya itong si Trump mga kabayan kasi nga pinapipili siya dito ng kanya mga followers, ng vlogger at saka if I'm not mistaken parang hindi yata yung media yung nagtanong sa kanya mga kabayan, yun po ay vlogger. So sinabi kagad dito ni Digong na si Trump ang kanyang pipiliin, si Trump daw siya susuporta. I-publish niyan, Trump daw siya mga kabayan. Bakit biglang pinili ni Digong itong si Trump? Bisdak, mga DDS, makinig, imagunggong kayo eh. Bakit pinili bigla ni Digong itong si Trump? Kasi naramdaman po ni Digong mga kabayan, malakas po si Trump. Bakit mo yun nasabi si Ivan? Di ba nakita natin kung sino po yung sumuporta sa kanya? Unang-una, ang mga negosyante po sa US mga kabayan. Pangalawa, ito pa nga lang kay Elon Musk. Di ba si Elon Musk, sinuportahan po niya si Trump mga kabayan. So na nakita ho yan ni Digong, ito po aking nakikita mga kabayan, nung nakita ho yan ni Digong na sinuportahan po ni Elon Musk, ito pong si Trump, malaking posibilidad talaga na mananalo si Trump mga kabayan. Kaya nga tingnan natin, di ba nanalo talaga? Nanalo si Trump kasi nga alam mo natin, si Elon Musk talagang very influential ho yan na tao. Kasi kilalang kilala po si Trump mga kabayan. 'Di ba sa Twitter pa nga lang sa X, lagi yang sinasabi doon ni Trump, ito pong lagi yang sinasabi po ni Elon Musk na susuportahan po niya o sinuportahan po niya itong si Elon Musk, ito pong si Trump. At lagi po niyang pinipage at saka lagi po niyang nilalagay po sa kanyang page ito pong si Trump mga kabayan. Kaya dahil pinili ngayon ni Digong kasi alam niya mananalo po at saka malaking posibilidad na manalo po itong si Trump mga kabayan. At nangyari talaga. Ngayon, i-analyze natin yan. Kasi nga nakita ho natin itong mga DDS ngayon, abay sumakay po kontra mga kabayan. Tuwang-tuwa daw sila at saka excited daw sila sa mangyayari in the future. Bakit? Kasi malilintikan daw itong CPBM. So before tayo magpatuloy po sa ating analysis mga kabayan at saka sa ating opinion, ipakita ko muna sa inyo ang banat ni Bisdak. For more details, let's watch this. May gandang gabi. Nako! Ito na ho tayo ngayon. Nangangatog na si Ngagba sa pagkapanalo ni Donald Trump. Alam naman ho natin na hindi manok ni Ngagba itong si Donald Trump at ang manok niya si Calamaris. Kapansin-pansin po ang kanyang mensahe para kay President Donald Trump na talagang walang timpla, matabang. At inuna pa ho niya, puta, binakuran agad ng ugag. Binakuran agad ni Ngagba ang idka. Mantakin mo yan. Ito yung panggulo na walang kwenta talaga. Mas inuna pa niya ang kapakanan ng sarili niya kumpara sa maraming Pilipino. Aba, siyempre, bakura niya talagang idka. Ayaw niya talaga, ayaw niya talagang maalis ang idka. Kasi, pag inalis ang idka, inaway-away man niya ang China. Talaga, Bukod sa panganib na matanggal ang idka, paniguradong durog ang frozen assets nila ay paniguradong babalik sa refrigerator. Kaya nang ganito, mga abusado yung mga kano ngayon, mga Amerikano nandito sa ating bansa at nakikialam. May kinalaman din po yan sa frozen assets. Bukod pa riyan nyor! Damay din pati si Romualdez dito, Romualdez. Dahil may kaso man itong si Romualdez sa Delaware. Alam niyo po kasi, bakit tayo natuwa na nanalo si Donald Trump? Baka sabihin kasi ng mga Ngagba supporters, di ba galit kayo sa Amerika? Hindi po kami galit sa Amerika. Galit lang po kami sa leader na gusto ang digmaan. Na utak ba? Utak na kapulburon. Yan yung ayaw namin. Mahal natin mga Amerika, maraming mga pilam. Nawagan pa nga si Tatay Digong
panalo si Rodrigo Roa Duterte dito. Nangangampanya po kami para kay President Donald Trump. Alam ho natin si Tatay Digong at saka si Donald Trump ay magkaibigan ho talaga yan. Di ba pinuntahan pa nga ho si Tatay Digong? Tama ba? Pinuntahan si Tatay Digong sa Pilipinas, di ba? Pumunta si Donald Trump. Oh. Trump ako. So panalo. Kung tayo ay masaya sa pagkapanalo ni Donald Trump, no, meron ding malungkot. Sabi ni Ray, tudas na ito. Tudas mo lang. Kung tayo ay tuwang-tuwa, meron damang kabado na. Lalo na po yung si New Yorker, Cubao, Quezon City, budlat ang mata na si Palaka. Paniguradong malungkot sila sa nangyayari. Na masaya tayo unang-una. Kasi alam naman natin si Donald Trump more on economy. Ayaw niya ng digmaan. No? Ang problema guys, itong presidente natin tungaw. Okay, so DDS, makinig. Napansin nyo ba yung vlogger nyo nahirapan siyang i-explain or dipinsahan yung kanilang pagsuporta ngayon kay Trump daw makabayan? Correct if I'm wrong, DDS, di ba nahirapan sila? Kasi alam mo natin, sa kanilang puso, ayaw nila kay Trump. Sa kanilang puso at sa isipan, ayaw nila sa US. Bakit? Nakatali ho sila sa China makabayan. Sila po ay pro-China. Alam ho natin yan. Diba? Dinadaan na po niya sa tao makabayan. Pero alam ho natin, ang kanyang mukha, ayon talaga po, mga face expression niya, ayaw po kay Trump. Second, sinabi niya, ikinumpanya doon niya si Trump makabayan. Si nga DDS, isampal nyo sa akin, kailan niya ikinumpanya si Trump. Kahit one time, isampal nyo sa akin, or maglibot-libot kayo ng mga DDS na mga vlogger, or post lang po sa Facebook nila, kinumpanya nila si Trump. Kahit isa lang po. Alam po ni Sir Ivan. Alam kong alam nyo DDS, na alam ni Sir Ivan na wala po silang post kahit isa. Diba? Bakit? Before ko magbablog makabayan, nilibot-libot ko muna yan. Lahat po ng mga kilalang mga vlogger, nilibot-libot ho yan sa Ivan. Kahit minsan, wala silang post na sinuportahan nila itong si Trump. Kahit sinabi na po ni Digong na si Trump ang kanyang pipiliin kasi nga po malaking posibilidad na itong si Trump po ang mananalo makabayan at nanalo talaga. Pero wala silang post na suportado nila itong si Trump. Kasi una pa lang po, sila po ay pro-China. Diba? Correct if I'm wrong. At siya nga pala makabayan. Teka na, no, napansin ko na kasi nga marami kong nababasa na bakit daw ang haba ng aking intro. Diba? Sabi nila yan, mga 4 yata yun ang post noon, 4 or 5. Pero bakit hindi nila nakikita yung ibang po mga vlogger makabayan na mga nagla-live na before po sila mag-umpisa, almost 20 minutes na po sila makapag-umpisa makabayan. Napansin ba natin yan? Na for example, yan pong si Banat Bay. Si Banat Bay, 20 minutes na ho yan makapag-start makabayan. Si Bisdak, nakita ko ang kanyang live kahapon makabayan, 19 minutes na ho siya makapag-start. Pero bakit si Sir Ivan, 4 minutes lang, reklamo ka agad, ang haba doon ng intro makabayan. Konting ano lang, konti format natin yan, okay? So second, okay, ito na po DDS. I-forward nyo ang vlog natin doon kay Bisdak. Kasi nga, challenge nyo si Sir Ivan, well, no hard feelings, no hard feelings. Una, meron pong, di ba, nagpadala po ng congratulatory message. Ito pong si Digong doon po kay Trump makabayan. Kasi nga, di ba, nanalo si Trump. Aside mo po sa mensahe ni PBM, pati po itong si Digong nagpadala rin po ng congratulatory message. Ito na ba ipapakita kasi nga yung una makabayan, medyo malit kasi yung text But the same pa rin po yan. The same po na text nakasulat makabayan, pero ito lang ang ibahin natin para po mas clear yung text. Sabi dito po ni Digong, Dear President-elect Trump, I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. Sabi niya,
I look forward to the success of your administration and to our shared aspirations for greater peace and prosperity for our countries and peoples. Doon makabayan, yun po ay katarantaduhan. Sano sa Ivan, yung third po na stanza. I look forward to the success of your administration and to our shared aspirations for greater peace and prosperity for our countries and peoples. Balikan natin yan. Please accept the assurance of my highest considerations. Rodrigo Rua Duterte. Babalikan natin mga kabayan. Bakit niya nasabi yun ng kanilang share daw? Bakit niya sinabi daw at and to our shared aspirations for greater peace and prosperity for our countries and peoples. Naalala ba natin na sinabi po ni Bisda Makabayan, friend daw ni Digong itong si Trump. Diba, naalala ba daw natin na binisita daw ni Trump itong si Digong? Well, actually, binisita talaga po ni Trump ito pong si Digong Makabayan. Ito po ating video. Ito pong ating pictures. Doon po sa kalang hinawakan ngayon makabayan na best friend daw ni Digong itong si Trump kasi nga merong picture na binisita ni Trump itong si Digong. So bakit nga pala Sir Ivan na bumisita si Trump sa Pilipinas at saka ginmeet niya itong si Digong? Una, pagrespeto ho yan. Siyempre, presidente kasi si Digong sa Pilipinas. Kapag pumunta po yung presidente po ng US sa Pilipinas, siyempre sino yung una ang kanyang i-meet? No, normally, talaga ito pong si Digong kasi siya po ay presidente makabayan. And second, ano ba ang pakay? Ano ang pakay ni Trump sa pagbisita ni Trump doon kay Digong Makabayan? That is year 2018 if I'm not mistaken. Diba, DDS? That is year 2018. Ano ang gusto ni Trump? Gusto ho, naghayag po si Trump ng suporta para po merong visiting forces agreement ang Pilipinas plus yung US Makabayan. Anong ginawa ni Digong? Inayawan niya Makabayan. Naalala ba natin yan? Isampal ko ito sa inyo mga DDS. Anong sinabi ni Digong? Kaya hindi ako nakikipag-usap dyan sa Amerikano, galit kasi ako because of the hypocrisy nitong Amerikano tsaka itong bullying nila. I don't want to talk to them, but dito lang ako sa China. China will never allow the Philippines to be destroyed. O diba? Anong iniisip po? Anong iniisip po ni Digong doon kay Trump? Destroyer Makabayan. Kasi ang iniisip po ni Digong doon kay Trump, mahilig po sa gera. Ano sinabi ni Besdak? Hindi daw mahilig sa gera itong si Trump Makabayan. 'Di ba sinungaling? Gonggong talaga eh. Don't be us. Don't ask. Wag me, don't me. Besdak. Sinabi mo, hindi daw mahilig makikipaggira itong si Trump. Well, actually, wala naman talaga pong gustong makipaggira Makabayan. And also CPM. Ayaw niya pong magkikipaggira kanino man. Ang gusto ni PBM, friends to all, enemies to none. Ang nangyari dyan sa West Philippine Sea, ipinagtatanggol lang po ni PBM ating karapatan dyan kasi atin po yung teritoryo na yung Makabayan. Anong gusto ni Digong? Okay na po niya na i-invade po ng China. Bakit? Siyempre, meron kasing agreement Makabayan. Ano Sir Ivan? Kulay green. Diba? Sakto ba Sir Ivan? Kulay green kasi at saka ang laki yung Makabayan. Bakit nagiging aso itong si Digong sa China? Siyempre, wag mo sabihin wala yang kapalit Makabayan. Meron yang malaking kapalit kaya nga merong secret agreement eh. 'Di ba? Okay lang kay Digong na i-invade at saka hawakan or kukunin po yung ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea ni Xi Jinping or ng China, okay lang sa kanya kasi nga nakakabenepisyo dito. Sino? Hindi po yung mga Pilipino. Ito pong si Digong at niyang mga aso Makabayan. Diba? I-debunk nyo nga si Ivan, DDS. Tas dito po Makabayan, ito ba ang ebidensya natin? Hanggang binira na niyang binira, ito pong si Trump Makabayan. Kasi nga 'di ba, sumagot rin po si Trump. Si Trump, hindi rin po yan mapapatalo. Sumagot rin po si Trump Makabayan. So sabi dito ni Digong, siguro uminit yung ulo. Sabi niya, si Trump pati yung others are trying to save the visiting forces agreement. Na banggit niya dito Makabayan, yung tungkol po sa visiting forces agreement. Sabi niya dito, ibalik na ho natin, si Trump, pati yung others are trying to save the visiting forces agreement. Sabi ko,
ayaw ko. Kasi nga 'di ba gusto po nito ng mga kabayan magkaroon po ng IDCA size at saka madagdagan po yung IDCA size diyan po sa Pilipinas. Pero ayaw po ni Digong. Naghayag po ng suporta itong si Trump kasi nga dahil po sa nangyari sa China diyan po sa West Philippines sa mga kabayan. 'Di ba inayawan niya itong si Trump? Sabi niya, sabi ko, ayaw ko. So ang ribat po ni Trump mga kabayan, if they would like to do that, that's fine. I view it as thank you very much will save a lot of money. Kaya umatras bigla itong si Trump mga kabayan kasi nga sinupalpal siya ni Digong. Nawalan po ng gana si Trump sa Pilipinas dahil po yan kay Digong. Tas ito naman kanyang aso na si Rocky mga kabayan, nag-follow up rin po. Tas sabi niya na alam ninyo naman si President Trump, salesman yan. Nag-ingay lang yan para mas malaki ang sales niya. Anong pakialam niya sa mga bato-bato dyan? Hindi yan para makipaglaban para sa Pilipino. Kaya kayong mga maka-Amerikano, magising na kayo sa katotohanan. Iniwan na tayo niyan. Paulit-ulit na tayong iniwan yan. Ilang beses na nilang sinabi, they will not get involved in territorial disputes. Diba? Marami mga sinabi po ang mga tao po ni Digong mga kabayan. Aside po kay Digong, ito po sila si Roque. At marami pa po mga sinabi, hindi lang po yung mga kabayan, marami pang mga sinasabi ang mga tauhan po ni Digong dito kay Trump. Tas ngayon, sinasabi nila, friend daw ni Digong si Trump mga kabayan. Paano nangyari? Gonggong talaga eh. Ang ating ebidensya, mas legit yun. Mas friend po ni Trump ang mga Marcoses makabayan. Bakit? Ilang beses po yan na-meet po. Bata po si PBBM. Ilang beses na yan na-meet po ni PBBM itong si Trump makabayan. And also si former First Lady Imelda Marcos. At meron pa tayong mga pictures niya makabayan. Diba nakakatawa talaga eh. So ito na, DDS. Dahil sinabi nyo na kinakabahan na ngayon si PBBM dahil sa pagkapanalo po ni Trump bilang presidente, well, alam nyo ba, irrelevant na ho ngayon. Irrelevant po si Digong dito kay President-elect Donald Trump. Bakit? Si Digong ay only ordinaryong citizen lang ho yan. Sakto ba, analysis si Ivan? Diba? Bakit ba? Why bother? English yun ha. Why bother? Si Digong ordinaryong citizen lang ho yan. Why should Trump pay attention to Digong? Wala na ho siyang power makabayan at saka wala na ho siya sa kapangyarihan. Sakto ba? Diba DDS? Correct ba siya Ivan? Bakit naman mag-pay ng attention itong si Trump dito kay Digong? Wala na ho siya sa power, wala na ho siya sa kapangyarihan. Kundi ang gagawin ni Trump dito, makinig DDS, ang gagawin ni Trump dito siya makikipag-deal kay PBBM, ang ating present President of the Philippines, si PBBM, tungkol sa usapin about dyan sa nangyari po sa strategic US military presence dyan po sa Pacific. Lalong-lalo na ang 9 IDCA sites natin dyan sa Pilipinas. Bakit? Hindi na po kailangan makikipag-usap po ni Trump dito kay Digong. Ulit na po natin, wala po sa kapangyarihan itong si Digong ngayon, kundi si PBBM. So, alam rin po ni Trump, itong si Digong, hindi yan makakapagtiwalaan. Sakto ba yan sa Tagalog? Mapagkakatiwalaan, hindi na po mapagkakatiwalaan ito pong si Digong kasi alam ho ni Trump, siya po ay pro-China, siya po ay aso ni Xi Jinping, lapdog ho ng China. Correct ba siya, Ivan? Diba? Correct ba I'm wrong? Diba, DDS? Ito kasi chinalas niyo si Ivan eh. At saka, ito rin DDS. No hard feelings. Hindi ho yan babasahin po ni Trump ang congratulatory message ni Digong para sa kanya. Bakit? Wala nang pakialam si Trump dyan kay Digong. Ordinary po natin, ordinaryong citizen na lang po iyang si Digong. Wala ho yan sa kapangyarihan. So walang magiging problema dito sa pag-upo po ni Trump bilang isang president-elect in this coming next year makabayan. Kasi siya po ay papalit ngayon kay Biden. At saka doon po sa nagsabi na bakit daw biglang sumipsip or bakit daw sumipsip si PBBM dito kay Trump saka samantalang hindi daw nila nakikita itong si PBBM na suportahan daw si Trump makabayan. Sure ba sila hindi sinuportahan si Trump ni PBBM?
Kahit sino, sinuportaan ho yan ni PBBM. Ulitin na po natin, friends to all ho yan si PBBM. Wala siyang pinili, siya po ang pipiliin niya, si Kamala Harris or si Trump or sino mang tao na yan. Walang sinabi ho yan si PBBM. Nakita ba natin na post po ni PBBM na pinili niya si Kamala Harris? Nakita ba natin na post po ni PBBM, pinili niya si Trump? Nasa gitna ho yan, makabayan. Nasa gitna po si PBBM. Hindi po nakialam si BBM sa election po ng US. Kasi kung maalala ho natin, 'di ba yung military po na nagpunta doon sa Pilipinas, makabayan. Nakalimutan ko ng name eh. Yung siya po yun yung secretary po sa military po sa US. 'Di ba sabi niya na mas better daw na neutral lang po. At saka kung sino man ang mananalo bilang presidente po sa US, hindi ho yan makapekto sa relasyon po ng Pilipinas between ng US. Nalaban natin yan, yung negro, makabayan. Nakalimutan ko ng name eh. Tsaka matabayin siya. Tsaka siya po yung secretary po sa defense doon po sa US. Ngayon, ito mga DDS, tatanungin natin. Totoo ba na kaibigan ni Digong itong si Trump? At kung sasabihin ninyo na kaibigan po ni Trump itong si Digong, saan banda doon? Sige nga, isampal nyo kasi Ivan. I-comment nyo nga sa baba kung saang banda doon naging kaibigan po ni Digong itong si Trump. O diba? Chinalas nyo kasi si Ivan eh. Manggunggong naman kasi. So anyways, before tayo mag-forward, makabayan, hayaan nyo siya nga pala. I-forward nyo tong vlog natin doon kay Bisdak. Masasampal yung makabayan. Diba? So anyways, kasama rin po natin si Aubrey21, Hatsu Masking Digma, Maricel Orobio. Nandiyan rin po si Susan Onarce, Angelita Holsanger, Ramonita Navarro. Kasama rin po natin si Susan Reyes, Nora Anteg, Trening Lozano, Mila Viernes, Hatsu Maria Mendaceplon, Oscar Chuwangko, Gina G, Jolie Pintor, M.S. Arino, and Hatsu Sara Brightman Vlog. So, pasisya nung medyo hiningal ako eh. Bakit Sir Ivan? Ang busog kasi. Ang sarap kanina na aming kinain, makabayan. Kasama ng kakwarto ko dito. Nag-order kasi ako sa Hunger Station. Yung sweet and sour na manok, makabayan. Ang sarap talaga eh. Dito sa Saudi Arabia, dito sa Riyadh, kapag gusto namin po mag-order po ng pagkain ng Filipino dish, makabayan, kapag hindi na po kami lalabas, meron pong application dito na Hunger Station. So lahat po ng mga restaurant po ng mga Pilipino, makabayan, nandiyan na po nakalista lahat. So it's up to you kung sino ang inyong pipiliin, makabayan. So ang pinili na si Ivan, yung pong sweet and sour na manok. Ang sarap talaga eh. Rapsa. At saka kaya nga hinihingal ko, makabayan, busog ako eh. So anyways, ano nangyari kahapon si Ivan? Siyempre doon po sa hearing po sa Quadcom, makabayan, naduwag ito pong si Digong. Hindi po siya dumalo, makabayan. Pero sinabi ko yan, di ba, the other day, doon po sa Facebook account ko, makabayan, di ba sinabi ko, kumpirmado, hindi dadalo itong si Digong. Baka kasi hindi lang po maihi sa nervyos o baka meron pang ibang mangyari, makabayan. Kasi nga doon po sa Quadcom, di ba sinabi ko, kasi nga doon pa sa Quadcom, wala kasi siyang tagapagtanggol doon, makabayan. Wala doon si Bongo, wala doon itong si Bato, wala doon si Ruben Padilla, wala po doon si Jinggoy, at wala rin po ang kanyang cheering squad, makabayan. Kasi nga doon po sa hearing po sa Senado, 'di ba nagdala siya dito ng sandamakmak po, ilan sigurong truck yung, makabayan. Ang kasama niyang cheering squad, napalibutan ho lahat ang mga senador ng cheering squad ni Digong. Kaya every time po na meron pong sasabihin to si Digong na feeling nila nakakatawa, makabayan, di ba nagpapalakpakan kaagad? Kasi nga maraming cheering squad itong si Digong doon po sa Senado. Sa HOR kasi, makabayan, wala naman kasi. Kasi po ay naduwag, hindi po siya nagpakita kahapon, makabayan. Ito po ang ating balita. Uminit ang ulo ng ilang kongresista, hindi kasi sumipot si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Naging emosyonal naman ang dating Customs Intelligence Officer na nagdawit sa droga kina Duterte. He has promised us, this committee, to his letter, that after November 1, he will be present
in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Hindi na naitago ni House Committee on Public Accounts Chairman Caraps Paduano ang pagkadismaya. Hindi kasi ulit sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikasampung pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Nangako noon si Duterte na haharap siya sa Quadcom pagkatapos ng undas, pero nauna pa siyang humarap sa Senado. Diskumpiyado raw kasi si Digong sa integridad ng investigasyon ng Kamara. Hirit tuloy ni Paduano. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? Matatandang inamin mismo ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo ang Davao Death Squad at utos niyang hikayatin manlaban ang mga drug suspect para mapatay. Pero sabi rin noon ni Senator Bato de la Rosa, puro biro lang ang sinabi ng Pangulo. Bagay na kinastigo rin ng Quadcom. Biro lamang daw. But I ask you, my friends and my colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Sa gitna ng pagdinig, naiyak naman si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sila ni Dismiss Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa ilang miyembro ng pamilya Duterte kay Michael Yang at Alan Lim sa iligal na droga. Aniya, swerte raw nabuhay pa sila. Ipinatumba na raw kasi ng tinawag niyang Davao Mafia ang ibang kasamahan nila. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Bukod kay Guban, ibinunyag din ni Asierto na nilagyan siya ni na Senator Bongo at Duterte ng hanggang 10 milyong piso na patong sa ulo dahil sa mga revelasyon nila. Si Presidente Duterte po, saka si Bongo. Dahil po dun sa ginawa kong report na na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wencio. Ano talaga ang sinabi sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako ternitin. At may kasama po yan, hindi po guard, empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana admitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Dahil... Thank you, Mr. Jimmy Guban, Mr. Chair. This representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Okay, so ang dami pong nagulantang doon po sa sinabi po ng isang ex-custom intel officer makabayan, yung si Jimmy Guban, na sinabi niya kung bakit daw pinagliligpit ang kanyang mga tauhan, mga kasamahan, pati po yung kasamahan po ni Asierto makabayan, dahil daw to save the Queen in order to become the President makabayan. Sino kaya yon? At saka sa tingin nyo, yung question ko doon sa Facebook na post ko makabayan, ipakita lang po natin dito. Sabi ko, yung sinabi po ni Jimmy Guban makabayan na yung save in order to save the Queen in order to become the president, at saka sabi ko makabayan na iisa lang ba yung personalidad yung pinaghahanap ngayon ng Kamara, yung pong si Mary Grace Piatos makabayan. Kilala ba natin si Mary Grace Piatos? At saka alam nyo ba yung issue po kay Mary Grace Piatos? Yung nag-receive doon sa disbursement or saka yung pong sa resibo makabayan sa budget po ng DepEd at saka ng OBP, not OBP, ng DepEd makabayan. Di ba yung si Mary Grace Piatos, pinaghanap ho yan ngayon ng Kamara. At meron bagang pabuya makabayan kung sino daw makapagbigay po ng information sa Kamara, bibigyan daw ng 100,000 makabayan.
So pinaghanap ngayon ng kamara, sino daw yan si Mary Grace Piatos? Hindi kaya siya rin po yung save the queen in order to become the president, mga kababayan? What do you think? Please comment nyo sa baba at saka babasahin nyo mamaya sa iba, mga kababayan. Isa lang ba yung personalidad na yun? Yan ba, mga kababayan? Parang nakakaduda talaga parang siya, mga kababayan, no? So delikado, no? Itong Quadcom, malaking tulong talaga, mga kababayan. Malaking tulong talaga yan kasi nga dito po natin nalalaman, nahubaran na po yung mga personalidad na mga tinatago po ng mga Duterte, tinatago po ni Bongo, tinatago po ni Bato sa mga nangyari po na kalokohan, anomalya po sa panahon po ni Digong, mga kababayan. Pero ang daming takot, ang dami pong takot sana sa Kamara, mga kababayan, kasi nga alam ho natin na matino kasi yung mga congressman. Magaling rin po kasi magtanong yung congressman, mga kababayan. Unlike doon sa Senado na kung saan nakita natin doon na marami pong takot dito kay Digong, mga kababayan, aside from Risa Hontiveros. Kasi nga doon sa Senado, talagang si Risa doon ang nag-shine, mga kababayan. Siya kasi doon ang nakita natin dito na wala pong takot, hindi po nagpa-intimidate dito kay Digong. Dinurog niya itong si Digong, mga kababayan. At alam mo natin, hindi ho yan kayang kainin po, i-absorb ng mga DDS. Nito pong si Digong, dinurog talaga ni Risa Hontiveros. At para sa akin, yun po ang aking nakikita, mga kababayan. Dinurog talaga po ni Risa Hontiveros. Pero yan po'y kabaliktaran po sa mga nakita po ng mga DDS. Bakit? Kasi sila po ay bulag. Diba? Tsaka natakot talaga Takot-takot pala itong si Digong dito kay Abante at saka kay Paduano, mga kababayan. Bakit nga natakot, no? Na sabi nila matapang daw itong si Digong, mga kababayan. Palagi daw nagmumura. Powerful daw kasi daw marami mga tauhan, mga kababayan. Pero dito, no, nakita natin na yung Quadcom Committee congressman ho natin nandyan po sa Quadcom, mga kababayan, hindi sila nagpatinig to kay Digong. Kasi gusto talaga makita, malalaman natin po sa pamagitan po ng mga congressman natin, mga kababayan, malaman natin po kung ano ang totoong nangyayari during po sa EJK at saka sa war on drugs. Pero ito pong tauhan po ni Digong ngayon naduwag. Si Bato umiyak, mga kababayan. Si Bongo todo din na, mga kababayan. At lalong-lana yung pong si Grijaldo na pag-alaman ho natin. Nalalaman lang si Grijaldo yung doon po sa Senado, mga kababayan, na sabi niya na inipit daw siya at saka gin-pressure daw siya ni Dan Fernandez at saka ni Abante, mga kababayan. Tapos ngayon, napag-alaman natin, kasi nga nabanggit doon ni Grijaldo na meron silang kasama doon na mga attorney ni Garma, mga kababayan. So ngayon, di ba kanina, kahapon, nakita ho natin na sinabi po ni Jinky Luestro na meron pong affidavit, ipinasa po yung lawyer po ni Garma, which is kasama doon sa meeting, mga kababayan. Kasama doon sa meeting na nandun po itong si Abante at saka si Dan Fernandez at saka si Grijaldo. Sinabi nila na wala dang pagpipilit or coercion na nangyayari doon po kay Grijaldo, mga kababayan. Malamang sa malamang kakasuhan po ni Dan Fernandez at saka ni Abante ito pong si Grijaldo, mga kababayan, kasi sinisiraan niya ito pong dalawa nating mabuti pong congressman. Okay? So, shoutout po natin. Nandyan po si Dioselene David. Hi to Jess Tugtog from Calamba, Laguna. I-shoutout natin ang pamilya de Los Santos. Hi to Ate Ligaya na nandyan sa Italy. Greetings from Eva Atienza na nandyan sa Dubai. Hi to Lula Taray na nandyan sa Japan. Shoutout natin si Visitacion Garcia. Hi to Evelyn Garcia. Josephine Gallego, nandiyan po si Leonardo San Jose, Joyful Pinay, hi to John Wick at kay Emmy Griffel, nandiyan po si Jemson, Jimboy Jeriel Regine, Amadawi City of Cebu, greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite, and hi to Ashin. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito, ating pong pag-usapan, kasi parang nagkakalituhan o nililito nila. Alam nyo kung bakit? Kasi po, meron pong lumabas na mga balita, kinu-question, pinagdududahan ng kampo ng Office of the Vice President ang in aid of legislation ng Kongreso, especially ang Committee on Good Government and Public Accountability tungkol dun po sa confidential at intelligence fund
ng Department of Education at Office of the Vice President nung si Sara Duterte pa ang secretary ng DepEd. Okay? Dahil dapat daw sa Committee on Appropriation pinag-uusapan yung budget. Abay, nakalimutan yata nila na yung Committee on Good Government at Public Accountability, yan yung counterpart ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Kaya nga public accountability, merong jurisdiction yan na mag-imbestiga kung saan napunta, tama bang nagamit o hindi, ang pera ng gobyerno. Okay, lalo na sa Executive Department, hindi lang sa Office of the Vice President. Yung Committee on Appropriation, gumagawa lang yan ng investigation o in aid of legislation, public hearing, dahil dun sa proposed budget every year. Doon dapat ding magpaliwanag ang OMBP. Hindi na nga kayo nagpaliwanag. Pero itong good government and public accountability, kino-question pa rin ninyo. Para po sa inyong kaalaman, sa akin pong pagkakaalam, matagal na po akong political blogger, matagal na po akong political commentator, matagal na po akong broadcast journalist, nag-cover din po ako ng ilang taon sa Kongreso, sa Senado at sa Executive Department tungkol sa kung ano ang mga balita. In other words, hindi naman tayo nagyayabang, alam natin ang mga rules, ang trabaho ng Executive Department, ng Legislator at ng Judicial Body at ng mass media bilang member ng 4 state. Kasama ako doon sa mass media. Ito po yon. In aid of legislation, legal po yan na trabaho ng mambabatas sa Kongreso at Senado. Sa Kongreso, dalawa pa nga yan eh. In aid of legislation investigation at saka oversight function. I-oversight nila kung tama bang naipatutupad at ginagamit ng tama yung mga batas at pati yung budget na ibinibigay ng Kongreso. So, ang komite tulad ng Good Government and Public Accountability, isa sa merong jurisdiction in aid of legislation. Ano ang in aid of legislation? Para gumawa ng batas, mag-amend ng batas, mag-repeal ng batas, at kung ano-ano pa, yan ay trabaho ng Kongreso at Senado. Kaya, in aid of legislation. Ngayon, parang kino-question ng Office of the Vice President, yung hindi daw in aid of legislation yung ginagawa ng Kongreso tungkol dun sa confidential at intel fund ng Office of the Vice President. At inaalam ito. Abantay ka muna. Trabaho po yan ng Kongreso at ng mga mambabatas. Kasi sa paggawa ng batas, kailangan ang public hearing. Kailangan kukonsultahin mo ang publiko. Hindi pwedeng boses lang ng congressman at ng senador ang paggawa ng batas. Ang mga senador at congressman huhugot, may pagkukunan ng mga maraming idea sa lahat ng sektor. Kung ano ang magandang batas, ano ang dapat i-amend na batas, at ano yung dapat i-abolish na batas. So yung public consultation, public hearing in aid of legislation, exclusive yan na trabaho ng mga mababatas, both Congress and Senate. Kahit Supreme Court, hindi kayang ipatigil in aid of legislation na trabaho ng mambabatas. Ngayon, kung meron kayong ganyang paniniwala, di ang challenge natin para kung nagkakaintindihan, questionin ninyo, magpetisyon kayo sa Korte Suprema. Kung legal o illegal, yung in aid of legislation investigation, tingnan natin kung anong mangyayari. Ngayon pa lang sasabihin ko, hindi makikialam ang Korte Suprema sa in aid of legislation na trabaho ng Kongreso kasi yan ay talagang trabaho. Nasa ilalim yan ng batas at kapangyarihan ng Kongres. Kaya nga sila yung mambabatas eh. At hindi manghihimasok ang Korte Suprema sa internal problem o internal na mga rules ng Kongreso at ng Senado. Kasi nga yung separation of power between Executive Department na nagpapatupad ng batas, ang Legislative, Congress and Senate na siyang gumagawa ng batas, at ang Korte Suprema o the higher court, ang ating korte, judicial body, sila yung arbiter, siya yung nagsasabi kung tama, aayon ba sa saligang batas ang ginagawang batas ng Kongreso. Naaayon ba sa batas ang ginawang batas ng Kongreso. Ganun po naaayon ba ang implementation ng Executive Department sa batas na ginawa ng Kongreso? Yun ang trabaho ng Korte Suprema.
hindi sila manghihimasok kung ano ang proposed bill o proposed na panukalang batas nga po ng Executive Department na hinihiling sa Kongreso. At kung ano ang ginawang batas ng Kongreso at Senado, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema, maliban na lang kung merong magpetisyon at questionin ang legality ng nagawang batas. Kasi yung proposed bill, hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Kasi proposed pa lang ginagawa pa lang After magawa yung batas, na pirmahan ng Pangulo, ipinatupad na yung batas, doon mo pwedeng questionin before Supreme Court kung legal o illegal, naaayon ba sa makapangyarihang saligang batas 1987 Constitution. Kaya doon sa Office of the Vice President na kinu-question ang trabaho ng Kongreso at Senado, nako, nagkakamali po kayo. Magbasa kayo ng mga batas, basahin nyo ang rules ng Kongreso at Senado, karapatan nila ang in aid of legislation. Walang pwedeng pumigil dyan. Hindi yan pwedeng pigilan ng Malacanang, hindi pwedeng pigilan ng kahit na sinong abogado, hindi rin yan pwedeng pigilan ng Korte Suprema kasi trabaho nila yan. Pag pinakialaman ng Supreme Court ang trabaho ng Kongreso at Senado, dyan tayo magkakaroon ng constitutional crisis at yan iiwasan, hindi pwedeng mangyari yun kasi makaka-apekto sa tao. Kaya pasintabi na, hindi naman tayo nagmamagaling, pero more or less alam na ninyo, yung aking mga sinasabi, yan ang totoo. Kung yan ang paniniwala ng Office of the Vice President, mukhang may pagkukulang kayo, may problema kayo. Umiiwas kayo sa in aid of legislation, pero mali yung inyong rason para sa inyong pag-iwas. Di ba? Para bang inimbitahan ka ng kapitbahay mo, punta ka rito, may handaan dito sa amin, birthday ng anak ko. Tapos nung malaman mo na hindi masarap yung ulam, ayaw ko na. Kasi hindi masarap ang ulam nyo. Di ba parang ganon? Iniimbitahan ka ng Kongreso para magpaliwanag doon sa perang kanilang ibinigay na gagastusin mo bilang confidential at intelligence fund, ipaliwanag mo kung saan mo ginamit. Yun bakit mo tinatanggihan? Tapos ngayon question nyo, nasasabihin nyo, hindi yan in aid of legislation. Wow! Ang babaw. Ano yung pinanghuhugutan? Huwag nyong linlangin ang mga Pilipino. Alam ng matitinong Pilipino kung ano ang proseso sa paggawa ng batas at ano ang proseso at kapangyarihan ng executive, ng legislator at ng judicial body. At kami, ako bilang member ng Forest State, kasi ako po ay broadcast journalist. Ngayon, isa na rin tayong vlogger, isa rin tayong nandito sa malawakang social media ng paghahatid ng mga impormasyon. Hindi po ako nagyayabang. Pinaninindigan ko lang sinasabi ko yung aking alam. Kung naniniwala kayo sa akin, salamat. Kung hindi, salamat din. Pero aralin nyo. Magpatuloy tayo ng pag-aaral. Sa tingin ko po, kung ganyan ang paninindigan ng Office of the Vice President, nagkakamali sila. Huwag nilang sabihing walang karapatan ng Kongreso in aid of legislation. Malayong katuwiran yan. Pagtatawanan kayo ng mga mambabatas. Palusot lang naman kasi yan, yung hindi po pag-attend po ng 7 opisyal ng OBP na kasabot po ni Sara Duterte mga kababayan. Di ba sabi nila, hindi daw sila umattend at ayaw nang a-attend sa hearing po doon sa budget sa Kamara kasi daw hindi daw in aid of legislation. Palusot lang ho nila mga kababayan. Bakit din hindi sila umattend? Kasi nga sila po hinaharangan ni Sara Duterte. Ayaw po ni Sara na sila po ay atin makabayan. Tingnan nyo, meron pong isang pinayagan po with the approval po of ni Sara Duterte na nandun ngayon sa US makabayan. Tumakas na. Yung pong si Sulyeka, ang tawag ito makabayan, nakalimutan ang apelido niya. Basta Sulyeka siya Diba? Sumibat na po doon sa US kasi ayaw po ni Sara na atin sila doon sa hearing. Baka kasi madulas makabayan. Pero yan po'y kaabang-abang Sa totoo lang, yan po'y kaabang-abang talaga makabayan na sana po sa next po na hearing ay atid na itong 7 po official po ng OBP. Yan po'y kaabang-abang talaga. At kapag sa tingin nila na hindi po sila guilty makabayan, dapat pumunta sila doon kasi meron silang invitation galing po sa HOR. Diba? May kapangyarihan po ating mga mababatas na mag-imbita po ng tao kasi nga ang trabaho po ng ating mga mababatas dyan po sa HOR makabayan ang gagawa po ng batas. Paano sila makakagawa po ng batas kung walang hearing? At saka wala rin pong resource person makabayan. Kaya kailangan po
yung 7 OBP official na aatin doon sa hearing. Okay? At saka isa po natin. Nandyan po si Gorgonia Angala, hi to Apple Nash, Ming Ongria Centino, hi to Wing Salvatierra. Nandyan rin po si Myrna Borromeo, Emerald Gemini from Dubai, i-shoutout natin si Nonsky Pasamonte, Judith Dumas Panya. Nandyan rin po si Caroline Campos from Quezon City, JRN, Nelson Caravana, Vada Diego Cadabos, Boboy Elmido Costin Sadugyo, and hi to Alicia Lee. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang balita ng ating gobyerno at kay PBBM. For more details, let's watch this. Nagsumite ng credentials kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 8 bagong non-resident ambassadors to the Philippines. Ang mga bagong ambasador ay nagmula sa Uruguay, Equatorial Guinea, Nicaragua, Kenya, Cyprus, Guinea, Micronesia at Slovakia ay nagpresenta ng kanilang credentials na tanda rin ng kanilang tour of duty sa bansa bilang mga bagong ambassador. Nakita rin sina Pangulong Marcos Jr. at UN Secretary General Special Envoy for Road Safety, John Todd, sa isang courtesy call. Hinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang batas na inaasahang magpapalakas pa sa kakayahan ng manggagawang Pilipino at tutugon sa hamon ng jobs mismatch. Mahigit 2 taon ng factory worker si Manolito Rojas sa Navotas. Pero dahil sa sakit sa baga at sa kagustuhan na ring tumaas ang kanyang kita, umalis siya sa pinagtatrabahuhang kumpanya at pumasok sa TESDA at kumuha ng refrigeration and air conditioning servicing o DOMRAC. Malaking tulong po kasi katulad ko po na hindi po talaga ako nakatapos sa school grad lang. Pagka natapos ko po to, pwede pong mag-increase yung trabaho ko, gagaan, tapos lalaki pa po yung sweldo ko. Nagpapasalamat po ako sa government na tinatag nilang batas na to dahil malaking tulong po to sa mga katulad ko na karamihan na hindi po nakatapos pero may pagkakataon na maging isa silang skilled worker. Good news para sa mga tulad ni Manolito dahil pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act ngayong araw. Ito ay patunay ng hindi matatawarang dedikasyon at kontribusyon ng iba't ibang sektor sa pagpapalakas ng technical vocational education at enterprise-based training programs. Layo nito na matugunan ang job skills mismatch, mabawasan ng unemployment at underemployment at tiyakin na globally competitive ang lahat ng manggagawang Pilipino na handa sa anumang pagbabago sa labor market. This law directly addresses the issues of the lack of formal training and skill mismatches, ensuring that every Filipino can contribute and benefit from our nation's growth. Ang legislative milestone na ito ay nakaangkla sa adhikain ng pamahalaan na patatagin, ayusin at pag-isahin ang iba't ibang paraan ng enterprise-based training sa ilalim ng iisang framework. Samantala, ikinalugod naman ng Pangulo ang positibong resulta ng ginawang labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos kasi ng PSA, tumaas sa 96.3% ang employment rate noong September mula sa 95.5% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Habang bumaba naman sa 3.7% ang unemployment rate mula sa 4.5% kumpara noong nakaraang taon. Through this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. Sa pamamagitan ng batas na ito, mas magiging matatag ang ugnayan ng gobyerno at mga pribadong sektor sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga manggagawang Pilipino na may kakayahang umangkop sa pandaigdigang pangangailangan at makabubuo ng mas maliwanag at mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Inaasahang matutugunan na ang problema sa pagbaha kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalawig ng konstruksyon ng 2 pangunahing flood control projects sa bansa. Sa harap ng hamon ng climate change, mas pagtutuunan pa ng pansin ng pamahalaan ang 2 pangunahing flood control projects sa bansa. Sa ika-22 NEDA board meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaprubahan nito ang pagpapalawig pa ng konstruksyon at iba pang adjustment ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4.
Ayon sa Presidential Communications Office, inaprubahan ng board ang dagdag na project cost ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project mula sa dating 9.891 billion pesos na ngayon ay nasa mahigit 22 billion pesos na. Ayon sa Pangulo, mas matututukan ang kakayahan ng istruktura sa nagbabagong panahon, gayon din ang pabahay sa mga maapektuhang lugar. Dagdag pa niya na talagang tataas ang pondo kasunod ng adjustment pero pasok pa rin naman anya ito sa guidelines. Inaprubahan din ng board ang pagpapalawig ng implementasyon ng proyekto mula Abril ngayong taon hanggang sa Setyembre ng 2029. Gayon din ang ilang kailangang gawin sa proyekto gaya ng pagpapalawak ng diversion channels at karagdagang mga drainage. In-adjust din ang loan reallocation ng proyekto na may kabuuan na 1.042 billion Japanese yen mula sa consulting services at contingencies. Sa ngayon, nasa 44% na ang physical accomplishment ng proyekto at aabot na sa 35% ang na-disburse na pondo para rito. Lain ng proyekto na mabawasan ang epekto ng baha sa San Juan River Basin at Maalimango Creek Drainage Area sa Cavite. Lusot na rin sa board ang mahigit 57 billion pesos na project cost para sa Phase 4 ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Palalawigin din ang implementasyon nito mula December 25, 2025 hanggang March 2031. 3.363 billion Japanese yen na realokasyon naman ang inaprubahan ng board para rito kasama na ang supplemental loan na 45.759 billion Japanese yen. Ipinaabot din ng Pangulo na dapat matutukan ang disenyo ng proyekto na nakaangkla sa nagbabagong panahon ng maiwasan ang spillover ng Marikina River. Bagay na tiniyak namang tutugunan ng DPWH. Target ng proyekto na mabawasan ang pag-apaw ng Pasig Marikina River sa panahon ng bagyo kung saan magbebenepisyo ang maraming lugar sa Metro Manila at karatig na probinsya. Binigyang diin ng Chief Executive na sa pamamagitan ng hakbang na ito, mas mapoprotektahan ang maraming buhay at masisiguro ang progreso nang hindi nakokompromiso ang kaligtasan ng nakararami. Naaprubahan din sa pulong ng NEDA Board ang implementasyon ng Philippine International Exhibition Center Project. Gayon din ang pagkuha ng 40 units ng fast patrol crafts na popondohan naman sa ilalim ng Official Development Assistance. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating US President Donald Trump na balik White House nang manalo sa katatapos lang na US elections. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas lalo pang titibay ang relasyon ng Pilipinas at US sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa isang statement, nagpaabot ng pagbati ang Pangulo kay Trump. Gayon din sa mga Amerikano sa kanilang tagumpay sa isang proseso na nagpapakita sa mundo ng kanilang values. Umaasa raw ang Pangulo sa pakikipagtulungan kay Trump kaugnay ng iba't ibang usapin na kapwa pakikinabangan ng dalawang bansa na may malalim na ugnayan, magkaparehong paniniwala, pananaw at mahabang kasaysayan ng pagtutulungan. Umaasa rin ang Chief Executive na ang anyay matibay na alyansang ito ay magiging puwersa tungo sa kabutihan at landas ng kaunlaran at pagkakaibigan sa Pacific region at iba pang bahagi nito. Giit pa ng Pangulo na ang matibay na ugnayan na ito ay lubos na sinusuportahan ng Pilipinas sapagkat ito ay itinatag sa mga ideal na kapwa isinusulong ng US at Pilipinas, ang kalayaan at demokrasya. Kumpiyansa rin si Pangulong Marcos Jr. sa matatag na pamumuno ni President-elect Trump na magbubunga anya ng mas maayos na kinabukasan para sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas. Tiwala naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na magpapatuloy ang maayos na ugnayan ng bansa at Estados Unidos sa ilalim ng liderato ni US President-elect Trump, lalo't hindi maikakaila ang matatag na alyansa ng dalawang bansa. The Philippines and America have shared history, and we have this desire for peace in this region. So I think the commitments will be followed through. Kumpiyansa naman si House Speaker Martin Romualdez na hindi mapuputol ang matibay na relasyon ng dalawang bansa kasunod ng pagkapanalo ni Trump. Tiwala rin siyang hindi matitinag ang nailatag ng ugnayan ng Pilipinas at US pagdating sa iba't ibang usapin. I believe that there will be continuity of economic activity, investments, and in the case of security and defense arrangements, we'll be having as much, if not more, support. Tiniyak naman US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na walang magbabago sa pagitan ng dalawang bansa. Pero giit niya, marami pang agenda sa ilalim ng pamumuno ni US President Joe Biden. We're very excited
to renew our coordinates with the Trump administration, between Trump and the President Trump and the Philippines. But also remember, in the United States, there's one president at a time. So until January 20th, we will be continuing to fulfill the Biden administration's agenda. We still have a lot on our plate, including some big visits and some important conferences coming up. So we look forward to finishing out strong and then starting out strong with the new administration. Okay, so yan po ating manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo po ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa araw ko. Idinadalangan ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some